Grabe pala nangyari kay Makagago, kumpirmado na Duterte na shock. Aba. Ano to? At si Makagago ay nasasabit naman dito. No, pati ba naman dito si Makagago nababalitaan na rin. Ayan, syempre itong balitang ito ay nagmula kay News PH. At syempre ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni News PH para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inilalabas. At syempre ito ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon dito sa video na ating mapapanood ngayon, mga katunay. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni News PH at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! No, yung bayarang si Makagago. Ayan na, bayaran. Bukod po sa pag-aamin na siya ay bayaran, naghamon pa po ng suntukan kay Banat Bay. No? Aba! Yan, maganda pong pag-usapan yan. Hindi po natin si makikita kung na pinatutunayan lang po na yung bintang ni Banat Bay na ito ay bobo sa politika. Yung naghamon ng suntukan. Okay. Nagko-corroborate po yan dito sa sinasabi ni Senator Amy Marcos na may 400 million na budget para siraan. At tapos, nakita na rin sa vlog naman hindi ko kasi mahanap kung saan lumalabas to si Makagago. Yung pala, pa-interview lang siya sa ibang vlogger. No? Lumalabas din mismo kay Banat yung paninira. Ang banat nga ni Banat ba hindi naman ganyan magsalita yan si Makagago. No? Halatang scripted. Yung sinisiraan, tatlo. Si Pangulong Duterte, si Apollo Kibuloy, at saka si Banat Bay. Ni Makagago. No? At si Makagago kasi, no, kilala naman natin to. Ako, nakikilala ko siya sa ganyan. Yung mga napapanood ko yung mga videos na nilalabas niya. Una, yung mga rapper ang binabanatan niya, di ba? Tinitiran niya sa kanta, ganto, ganyan. Di ba? Kahit sino no? Lahat. Di ba? Alam naman natin is trabaho lang din naman yun. No? Kasi sinasabi nga kung ikaw ay mayamang tao, sinasabi nga niya, mayaman siyang tao, hindi walang pera sa social media. Pero isa lang yan, bakit nagtsatsaga sa social media kung walang pera sa social media? Pwedeng sabihin na naglilibang lang ako yung kinikita ko pinantutulong ko lang sa mga pwede niya kikatuyan. Hindi, pero ang dami niya talagang binabanatan. Lahat kilala naman natin na dinidish niya, no? Tinitira niya, no? Basta may content is talagang bibirahin niya. Syempre content 'yon, sayang. Ako natutuwa ako kay Makagago kasi nga napapanood ko yung mga videos niya. Talagang yung mga ibang tinitira niya talaga is karapat dapat naman talagang birahin yung iba. Pero meron talaga na binibira siya na hindi niya naman alam talaga, 'di ba? Yung tunay, 'di ba? Katulad dito sa mga Duterte, kung binibira niya man ito, hindi ko kasi pinakinggan 'yon, hindi ko napapakinggan 'yon. Pero nababalitaan ko nga daw na binira niya, ganto, pati si Duterte. Siguro hindi niya alam kung ano yung nagawa ng mga Duterte dito sa Pilipinas nung nanunungkulan pa ang mga Duterte dito. 'Di ba? Nung pandemic, yes, baka sakaling tumutulong ka sa mga tao, pero alam mo ba, no? Ang pagtulong mo sa mga tao ay ilan lang, bilang lang. Siguro kung sinasabi mong, tumulong din naman ako sa mga tao, tumutulong ako sa mga nangangailangan, sasabihin mong ganun. Pero si FPRRD, nung panahon ng pandemic, tinulungan is buong Pilipinas. Di ba? Oo, di ba? Buong Pilipinas. Alam mo ba kung hindi naging presidente si FPRRD at kung sino lang ang naging presidente noong mga panahon na yon, paano na kaya kami? Huwag na ikaw kasi 'di ba sinasabi mo mayaman ka. Hindi, alam na sinasabi mo lagi mayaman ka, mapera ka, nagfe-flex ka ng pera, kami walang pera, ganun yan. Kailangan namin yung tulong ni FPRRD. Ngayon kung gusto mong tumulong sa amin, welcome. Diba? Iba kasi, lahat ng mga nakaramdam ng tulong ni FPRRD nung panahon ng kagipitan namin ng pandemic, kasi hindi naman kasi kami kasing yaman mo, diba? Is naramdaman namin. Siguro ikaw hindi mo naramdaman kasi nga syempre, mayaman ka na, diba? Sa ibang bansa ka, may ka, diba? Kumakain ka ng 10 beses sa isang araw, kahit hindi ka magtrabaho ng 10 taon, may pera ka. Kami kailangan namin diba? Kaya yung tumulong sa FPRRD ay naramdaman talaga namin
no? Yung tulong niya nung panahon ng pandemic. No? Kaya yung kasiraan na ganyan is medyo maat pa. Ganun lang masasabi natin, no? So nagko-corroborate yung mga sinasabi ni Senator Amy na may budget. Ang tanong, saan galing yung budget, no? At sino yung nagbayad? Simple lang naman po 'yan eh. Hindi po yan matatapos. Panonoorin nila, binayaran na pala, inaamin ni yun yung problema ni Makagago. Yun ang masama. Is nagva-vlog ka, no? May pinagtatanggol ka, may tinitira ka, pero inamin mo na binabayaran ka. 'Di ba? Ang sama no, nagsasalita ka dahil sa pera. Nagsasalita ka dahil binayaran ka. Hindi mo pinaglalaban yung taong gusto mo o hindi ka bumibira sa taong ayaw mo dahil may prinsipyo ka. 'Di ba? Sinasabi kasi ng ilan, kami binabayaran. Alam nyo ba? Ako, hindi ako binabayaran. Ako, walang bayad sa akin. Iskusang loob ko itong ginagawa. 'Di ba? Kasi kung may nakikita akong maganda dun sa wala namang problema. 'Di ba? Is nagsasalita ako ng maganda sa kanya. Kung hindi maganda, syempre, karapatan kong mag-voice out ng nararamdaman ko. Kasama na din yung mga katunay na nanonood dito. 'Di ba? Pero yung aaminin mo at sasabihin mo sa buong madlang people na binabayaran ka, parang dinown mo yung sarili mo. Na parang inamin mo na, uy, binabayaran ka lang pala kaya ka nagsasalita. Di lahat ng mga katulad mo na nagtatanggol o tumitira kay FPRRD is mahahawa na din sila. No, sasabihin din na binabayaran lang din sila kasi ikaw umamin ka nagsalita ka. Kumbaga nadulas. Di ba? Tapos nagagalit ka kay Banat Bay. Si Banat Bay kasi, no, saludo ko diyan kay Sir. No? Kasi nga talagang isa rin sa iniidolo ko yan sa paghahatid ng mga balita talaga. No, kaya nga nakikita ko sa SMNI si Sir Banat Bay. Malaki ang respeto ko diyan. Pero si Makagago hahamunin si Banat Bay. Sir Banat Bay, masanay ka na kay Makagago, talagang ganyan yan. Talagang ganyan yan. No, wala pa naman ako nabalitaang nakipag-jombagan. Real to kasi siya no? Pag mga kalaban niya, mga artista, mga rapper, mga kung sino-sino sikat na vlogger, yan po yan. Yung maganda mahusay siya mang real talk, mahusay siya mang Alaska, mahusay siya mang asar. 'Di ba? Pero minsan talaga is meron hindi maganda na ginagawa niya. Yung mga sinasabi niya, parang pang-content na lang talaga. O kaya pera-pera. Parang ganun yung naiisip natin katulad nito, 'di ba? Yung pag-amin nga. At natotokis niya, kaganyan niya, matapang, no? Matapang yan sa niya na hinahamon, uso sa kanila mga hamunan ng suntukan Ang point ko lang dito, iba rito, politika rito patalasan dito no? Hindi po pwede rito yung duduruin mo wala namang maduduro ka rito dahil matatalino yung mga nasa politika. Unlike dyan, siyempre, marami dyan ang puhunan. May mga aralan yan. Mga vlogger na sumikat, mga artista na nagpapasikat, mga rapper, kayang-kaya mong diss lahat. Diss daw yung tawag doon sa pagbira nila. Kayang-kaya mo yan lahat Barabarahin Di ba? Yung mga kayo ni Rendon Labador. Kaya niyo lahat banatan yung mga artista, no? Yung level nyo. Hindi ako kung tutuusin si Rendon Labador. Medyo gusto ko ng konti yung sinasabi niya. Kasi minsan talaga may prinsipyo yung pagsasalita niya. No? Kay Makagago kasi parang nakikita ko talaga parang para sa kita-kita na lang Diba? Si Rendon kasi, nagsasalita siya dahil may parang yung prinsipyo, may pinaglalaban siya. Pero minsan may mga salita si Rendon na ekis din. No? Pero kalimitan talaga is maganda yung sinasabi niya. No, nakaka-inspire. No, meron siyang mga salitang nakaka-inspire sa mga tao. Angat kayo sa mga artista. Kaya nga kayo sumikat. Yung pagmumukha niyo, hindi naman kayo ikasisikat yan Pero, pagdating sa politika, tama si Banat Bay, bobo kayo. Di ba? Yeah. Aminin mo, no? Aminin mo na binabayaran ka. Oo. Hindi mo sinasabi kung sino. Pero madali lang namin matutuko yan Aabangan lang namin kasi mahihiya na kayo ngayon. Siguro may meetingin ka. Huwag mo na akong i-promote Yung nagbayad dyan, Chuck. Huwag mo na akong i-promote Kasi sinabi mo na binabayaran kita Wala rin silbi yung bayad sa'yo. Kasi po, kung kaya ka binayaran dahil sa paninira mo kay Pangulong Duterte, sisiraan mo. Marami na po naninira sa mga Duterte.
Hindi po sila kapanipaniwala. Lalo ka na. Ano ba alam mo nga talaga sa politika? Natatawa ko. Kasi yung ang tanging sagot niya doon sa, siyempre masasaktan yan. Pag sinabing bobo siya sa politika, ang tanging sagot niya, nauna pa raw siya. 17 years old pa lang daw siya, bumibira na siya sa politika. Alam mo, makagago, kung hindi mo napapansin, ang lahat ng bagay, hindi yung kung nauna ka. No? Iba na ngayon lalaro. Kung ikaw ang nauna, pwede naman yun. Pwede mong i-claim na nauna kang vlogger. Hindi naman paunahan ng vlogger yan eh. Nauna ka nga, hindi naman usapin yung unahan eh. Sinabi ba na una sa'yo si Banat Bay? Ang sinasabi ni Banat Bay, bobo ka sa politika. Di ba? Iba kasi ang usaping politika kaysa doon sa mga usapin ni Makagago. Kasi kung sinasabi niya na una siya sa politika, ganito si Makagago, no? Kung baga kung marami siyang alam, edi dapat dati naririnig mo na siyang ganun. Kung baga ngayon, nito lang siya bumabanat ng ganyan eh. Diba? Siyempre, kung ikaw, sikat to, lakas mambuisit itong taong to. Bakunin ko nga to para busitin yung kabila. Para inisin. Kaso nga lang is hindi umubra kasi nga nadulas. Diba? Tsaka ang politika malawak yan. Matatalinong tao yan. Kaya nga mga nasa politika yan eh. Bilang mo lang dyan ang mga... Wala. Kasi kahit walang pinag-aralan dyan na nananalo, nag-aaral yan. Diba? Nag-aaral uli yan. Tinatapos talaga nila yun. Kasi kailangan talaga sa isang politiko is meron ka talagang pinag-aralan. Meron ka talagang ano ba yung pinagka-graduate nun? Diba? Iba nag-aaral pa nga sa ibang bansa. Diba? Kailangan talaga yun. No? Kailangan marami kang alam sa batas. Bobo ka, anong patunay? Nabobo ka nga. Diskusyon, bigla ka maghamon ng suntukan. Uso sa kanila, kaya nga nauso yung battle of YouTuber eh. Dahil dyan lang nila. Alam mo, pag wala nang maisagot, no? Saan ka nakakita rito mga political vlogger? Matagal na po kaming nagkakapikunan dito pero salitaan lang. Yung mga hamon-hamon ng mga suntukan tayo. 'Di ba? Ano po ibig sabihin yan? Walang ganyan sa political vlogger, yung naghahamon na ng ganyan. Kasi parang personalan na yung ganyan eh. No, alam naman natin si Makagago isa mundo ng hip-hop 'yan, no? Ikaw sa mga rapper, doon ka nasanay. No, iba ang mundo ng politika, iba din ang mga vlogger ng mga politics. Hindi kumbaga wag mo masyadong seryosohin, kapatid. Naghamon ka na ng suntukan. Hindi mo na kayang tapatan yung mga akusasyon sa iyo ni Banat Bay. Kaya dadaanin mo lang, suntukan na lang tayo. Hindi po na nakakabilib yan siguro diyan sa pinanggalingan mong grupo o pinanggalingan mong uri ng vlog. Ay puta, hinahamon, tuwan-tuwa eh kasi pag yung naku, yan na naghamon na si Makagago, sikat na sikat ka. Dito, pinagtatawanan lang yan. No? Hahamon ka na suntukan dito. Ano palagay mo sa mga tao sa political vlogging? Ha? Baka sa susunod hamunin niya si Banat Bay sa sa Battle of YouTuber. Content na naman yun. Tulad mo. Kung ganyan lang pula puta, argumento mo, suntukan agad. Hindi nakakabilib dito yan. Walang bibilib sa'yo dito sa suntuk-suntukan dito. Kasi kung papalag si Banat Bay, si Sir Banat Bay kay Makagago, ang sasabihin naman ni Makagago, sige, dun tayo sa Battle of YouTuber. Di credits pa rin kay Makagago yun kapag umuo si Sir Banat Bay. Diba? Content na naman kay Makagago yun. Views na naman. Pera na naman again. Ganun yun eh. Nakita mo na ba kung sino yung binabanatan dito? Mga politiko. Hindi simpleng mga tao to na pwedeng yung politikong binabanatan maghamon na suntukan. Hindi po ganun. At saka hindi scripted to. No, kung nasanay si Makagago sa mga scripted na awayan, no? Alam naman natin yung ibang awayan, syempre, sa sinabi nga may nag-reveal daw na Battle of YouTuber is scripted na kunwari magkaaway. Syempre, parang wrestling 'yan eh. No, yung WWE, mga scripted 'yan. No, kunwari magkakaaway, syempre para panoorin ng tao. Hindi ka makakahatak ng views. Hindi sila maaakit sa iyo kung hindi ka gagawa ng isang script talaga. Kaya ganun yan. Pero dito sa politika kasi, no, walang script dito. Lahat ng mga vlogger dito talagang binabanatan, nadidinig natin, mga politiko, mga ganyan. Ibang usapan to. Medyo delikado nga yan eh. 'Di ba? Kaysa yung ginagawa ni Makagago. Kaya wag i-apply ni Makagago dito kung ano yung ginagawa niya sa social media.
'Di ba? Iba yung mundo ng politika sa mundo ng ginagawa niya. Baka kala mo, pangkaraniwang mga tao yung inuupakan nila Banat Bay, nila Maharlika at ng iba pa. Wag na ako kasi. Akala mo, matatakot na yung mga yan. Siguro dyan, sa mundo mo, mga mundo ng rapper, mundo ng mga artista, Pwede kagate. mundo ng mga showbiz na pagbablog, siguro pag naghamon ka ng suntukan dyan, naku, ang tapang ni Makagago, nakakabilib, naghamon ng suntukan. Dito, pagtatawanan ka rito sa politika kasi pinatutunayan mo lang na hindi mo talaga kaya ang political vlogging. At saka dito kasi, napapansin natin sa mga political vlogger, talagang matatapang sila. Mantakin mo, hindi bibira yan sa isang politiko kung yan ay hindi malakas ang loob. No? Yung paghamon-hamon ng suntukan kay Banat Bay, hindi mo ba nakikita yon? Si Banat Bay talaga is sagasa kung sagasa. 'Di ba? Doon pa lang nakikita mo na yung tapang niya na hindi naman siya naghahamon ng katulad ng paghahamon ni Makagago. Pero bumaba na talaga si Banat Bay ng rektahan. Doon pa lang nakikita mo na kung gaano kalakas ang loob ng isang tao. Kasi kung ganyan na hahamon ka ng suntukan, is parang napakalayo no? Parang ang layo ng dating mo kay Banat Bay. No? Iba kasi si Banat Bay, iba si Makagago. Iba ang mundo mo, Makagago, iba ang mundo ni Banat Bay. Hindi mo pwedeng isama yung mundo mo sa mundo ni Banat Bay o si Banat Bay isama mo sa mundo mo. 'Di ba? Hindi uso dito. hindi uso. Hindi ba? Wag lang, cool ka lang. Lalo ka lang pagtatawanan ng mga taga-politika rito kasi ilang beses na ba kayo nagtalo? Okay, ang aabangan po natin ito ang aabangan natin kasi ako sa totoo lang, hamunin ako ng mga suntok-suntukan. Bakit ako papatol sa iyo? Pero may tropa ako world champion. Hindi kita ilalaban sa world champion. Puta, kilala mo naman yung Casimiro finiture mo na nga. Kung gusto niyo pala na suntukan, di ba? Para kasing pikon ganun. Diba? Wala kayong katuturan dito sa political vlogging. Pinatutunayan nyo lang na bobo talaga kayo sa politika kaya kayo naghamon ng suntukan. Yan po yun. Yan po yung patunay namin. No? Pag hinamon mo na yung political vlogger na magsuntukan na lang, hindi mo na kayang tapatan ng katwiran yung mga binabato sa'yo. Tama yun. Kaya may kasabihan na bato-bato sa langit, tamaan, wag magagalit. Simple lang po yan. Hindi naman kami natatakot sa suntukan. Bakit ako matatakot sa'yo na suntukan? Hindi kita papatulan. Ano kung mali? Pero pagtatawanan kita. Kasi dito, kompetisyon ng utak. Hindi ito palakasan. Palakasan pala gusto mo. Puta. Sa boxing ka maghamon. Baka. Kaya nga hindi niya pwedeng ipasok ang mundo niya rito sa mundo ng politika. Napakalayo ng mundo niya. Kaya wag niya nang ipilit idikit. Katulad nga niyang sinabi niya yung pagdulas niya, no, kung totoo man 'yon o hindi, na binabayaran siya. Is doon pa lang is soplak na kaagad siya. 'Di ba? Hindi na maganda 'yon. Mantakin mo nag-uumpisa ka pa lang, nadulas ka na. Wag. Foging ano lang. Angas ng Pinas. Hindi naman. Nakakatawa lang, no? Nakakatawa talaga itong mga tao. Papasok kayo sa politika, aaminin nyo na bayaran kayo. Kawawa po Imbis po, tignan nyo epekto Sa totoo lang, imbis na maiangat ninyo yung nagbayad sa inyo, kaya kayo binayaran Para maiangat nyo yung hindi sumisikat kung sino man yung nagbayad. Siyempre, hindi natin alam. Kunwari, hindi natin alam kung sino yung nagbabayad, di ba? Halimbawa, hindi namin alam. Paano nyo mapapasikat? Lalo nyo pinalulubog. Una, inamin mo na binabayaran ka. Paulit-ulit yan Panoorin nyo yung si Kayo. O at least magkakaroon ng views yun si Kayo. Sinasabi niya, inaamin niya. Ang akusasyon niya lang, ako umaamin. Parang yan sinasabi niya. Ikaw din naman Banat Bay. Ako highest paid. Sabi niya highest paid siya May iba pala rango Highest paid no? Kawawa naman yung nagbabayad sa'yo. Diba? Tiwalang-tiwala siya sa'yo tapos biglang nadulas ka ng ganyan. Parang pinapaamin ka Ikaw bang may gawa ng krimen na ito? Hindi, tinatanong ka pa lang, no? Umamin ka na agad. Ang bilis mong mahuli, hirap mong maging suspect. Ambunan nyo naman kami ng bayad.
Sabi niya, ang hamon niya lang, umamin ka rin na ikaw ang highest paid dyan sa grupo nyo. Highest paid daw si Banat Bay sa mga grupo ng mga Duterte. Yan yung problema, no? Lalo mong pinapahamak, makagago, kung hindi mo pa alam, kung politiko yan, malamang pera ng taong bayan niyang ginagamit para bayaran ka. No? Pag na-expose yung kung sino man yung nagbabayad sa'yo, malamang, malamang ang sasabihin niya, wag mo na siyang i-promote. Sayang, tama yun, kasi abangan namin eh. Once na may promote si makagago na politiko, yun na yung nagbayad. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagbula kay News PH at syempre natunghayan din natin ang boses na yon kay Sir Badong Arateles. Syempre, bisita din kayo sa channel ni Sir Badong at suportahan natin. Ayan ha, kayo mga katunay, ano masasabi nyo tungkol dito sa video na ating napanood ngayon? No? Comment lang po kayo sa comment box sa mga bayaran-bayaran na yan. Sana all binabayaran. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.